We have Senator Francis Tolentino on the line. Good morning, Senator. Thanks for joining us again. Good morning. Good morning po. Good morning po. Yes, Senator, let's get right to it po. Now, are we expecting the President to sign this bill before his SONA po, or at least mention it? Hindi po kayang ma-sign before SONA kasi po may procedure tayo. It has to be reported out sa floor ng House at ng Senate. So, yung opening po natin ng SONA ay 22. So, imposible pong ma-report out yun kasi procedural lang po yung sa 22. Iimbitahan yung Pangulo to attend the SONA. So, ceremonial, more or less sa 23. That's the day after the SONA. So, i-report out yun. Pagkatapos po, itatransmit pa ho yun sa Malacanang. Right. But more or less, Senator, it's parang the congratulations are in order dahil for sure, hindi naman po ito, for sure ito po ay sa-signin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana po because this was already mentioned doon sa kanyang Singapore trip at ini-expect po ng lahat yan. Yeah. Aside po, help us understand po, Senator, no? Aside from clarifying our maritime boundaries, ano pa po yung laman nitong maritime zones na ito at paano po ba ito makakatulong sa ating mga kapatid na mangingisda? Mahaba-haba. If you can give me 3 hours, I will explain this. Pero ilang buwan po namin tinrabaho to. First time po ito. First time din pong mababanggit ang salitang West Philippine Sea sa isang batas. First time po yon. So pag dinadala po yan sa United Nations, mare-recognize na po nila kasi ang binabanggit lagi, South China Sea. Right. First time din pong babanggitin natin yung Philippine rice na palampas ng Pilipinas. Yes. First time din po na babanggitin natin sa isang batas yung arbitral ruling. Lagi tayo nagsasalita tungkol sa arbitral ruling 2016, hindi pa naman natin sinasabatas yun. So nilagay na natin sa isang provision yung 2016 arbitral ruling. And several other features na mahaba-haba. First time din na isinama na rin natin yung submission natin on June 14, 2024 sa United Nations tungkol po sa continental shelf. Kasi I remember po before, yung tinatrabaho nyo pa lang po itong bill na to, ang suggestion nyo po, instead na West Philippine Sea, ay dagdagan po ng Great West Philippine Sea. Hindi na po yun natuloy, ano, Senator? Hindi na po. Hindi na po yan. So ano na lang siya, so parang historical nga, it's going to be... But we can still use that if other administrative agencies can do that. Pwede rin po. Yun namang great, walang pagkakaiba po yun sa Metro Manila, naging Mega Manila, etc., etc. But what happens po, no, if China still refuse to acknowledge this law? They will. They will not acknowledge, definitely. So what will happen is that we have a law recognized by the international community, recognized by our own citizens. Mas maganda naman po siguro kaysa wala tayong pinangahawakan titulo. Right. Taking this opportunity na rin po, Senator, no, para po tanungin yung inyong reaksyon dito po sa new hotline na na-launch po between the presidential offices of the Philippines and China. Sa tingin niyo po ba this can help in lowering the tension in the West Philippine Sea? Siguro po, makakatulong. Naging part po yan ng 10th bilateral consultative meeting. Ano naman po yan Next year, meron namang 11th BCM. Tapos susunod na taon, may 12th BCM. So tuloy-tuloy lang po yan. So makakatulong po siguro, lalong-lalo na kung merong emergency, kailangan lang sumagot sila. Right. Kailangan sumagot sila, bakit nakaparada sa lubang nung isang araw yung kanilang barko. Kailangan sumagot sila, bakit nandun yung monster ship pa nila sa Sabina hanggang ngayon. Kailangan tumugon po sila. Alright, sige po. For the meantime, maraming salamat po muna sa inyong oras. Maraming salamat po. Opo. At ingat po kayo at magandang tanghali po sa inyong lahat. Alright, so that was Senator Francis Tolentino. Alam natin na busy-busy, di ba, si Senator?